Alam ang dakilang liwanag, siya ang God Almighty, na siya po ang naging langit na Diyos Ama, naging lupa na Diyos Anak, naging hari na siya si Amang Adan ng Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko ang nilikha ni Amang Adan, siya ang inang reyna, Diyos Espiritu Santa, Ina Eva, mga kapatid. At kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Ama, ang siya si Ama Martiniano Managuelo Damagan Talosig, sapagkat hindi natin nakita ng personal ang amang haring si Amang Adan, si Ama Martiniano na demonstra ng amang hari na si Amang Adan, Ama Martiniano Managuelo Damagan Talosig. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Anak. Siya ang personal ni Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Siya ang inang reyna, ina ng lahat ng ina. At kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo, ang divino personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan. At kinikilala ko po ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo, at sila yung pinagmulan ng ating buhay at ng ating katawan, at sila din ang pagmumulan ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan natin lahat. At kinikilala ko ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, Prinsipe Dalmasio Wilma at Prinsesa Wilma Dalmasio. Sa lahat ng mga kapatid na nagsasaysay ng katuruan, isang Diyos. Langit lupa-adan, yung mga nauna at yung kasalukuyan, kadlight sa ating lahat, mga kapatid ko. At sa lahat po ng mga nanonood sa aming pong YouTube channel, sa aming pong Facebook Live, at light sa ating lahat, ako ang inyong kapatid, sapagkat ako, ikliniclaim ko ng aking ama at ina, Amang Adan at Ina Eva ay hari at reyna. So I will claim it by myself. Ako si Prinsesa Alma, na narito sa Motherland sa Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela, dito kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos sa pugatlight at isang araw na naman na ating gugugulin, mga kapatid ko, sa ating pong pagpapaliwanag at pagpapakilala. At maalala ko nga, noong 2023, 2023, December 31, or before December 31, 2023, ito yung usapan namin ni Brother Petronio na sabi ko, hindi nga ba tayo ay naniniwala sa sinabi ni Ama Martiniano na ang Diyos ay liwanag, pag-ibig at buhay? Ang sabi niya sa akin, oo. At tayo din ay naniwala sa sinabi ni Ama Martiniano. Yung usapan dito naniwala, wala yung pagninilay-nilay muna. Awan pa ipinagamiris na matilang. So naniwala tayo na si ang liwanag ay ang Diyos ay liwanag, buhay at pag-ibig. At si Amang Martiniano ay ang Diyos. Linikha niya ang langit, lupa at katawan ni Adan. So oo. At sinabi rin ni Amang Martiniano na ang langit ay siyang buhay. Na ang langit na siyang buhay ay siya rin yung Diyos Ama. Oo, kasi totoo naman yun eh, di ba? So, ang sabi ko sa kanya, that time, that was 2023, December, usapan namin yan. Ibig mong sabihin ng pag-ibig or ang buhay, nilikha ng Diyos. Ang sabi niya sa akin, ang sabi ng Ama, Martiniano, Amang Hari, na si Amang Martiniano,
Ang sabi niya, ang langit ay siyang buhay. Ngunit sinabi niya na ang buhay ay ang Diyos. Kaya nga usapan ano ang Diyos na nasa sa iyo? Yan ang buhay. Ngunit kung ang langit ay nilikha ng Diyos, at ang langit ay siyang buhay, ibig sabihin, ang buhay ay nilikha ng Diyos. Ang sabi niya sa akin, hindi. So dito nagsimula, dito na nabuksan yung usapang, hindi nga rin ang Diyos naglikha, kundi ang Diyos ay naging. Siya mismo yung naging langit, naging lupa, at naging Adan. Sapagkat sinabi din natin na ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig na yan ay siya yung lupa, na siyang umiibig sa atin. So ibig mong sabihin nga ron, yung pag-ibig nilikha ng Diyos, hindi po. Dahil ang pag-ibig, siya mismo yung Diyos. Mga kapatid. At dito, mga kapatid ko, dito na tunay na naipapaliwanag, dito na nagsimula yung sarita nga agamiris. At panunod, kapsat, na hindi lang yung namati lang. Kaya sabi ko noon, iti pa namati, hanga umdas apakay sa lakanan. Because all of us, we believe. Ama Martiniano in Inay Conchita. Pero hindi po natin inintindi o inamiris, tisita na. That is why, mga kapatid ko na tayo, hindi ko na namati tayo laing. Without partner na, no more partner. Apay. Kita nga panawin kapsa 2025. Kasi yung itilangit kat sa ang pinaraswa ti Diyos, I was trying my very best to implement sa inyo na ang Diyos hindi naglikha ng langit lupa Adan. Kung iisipin at papansinin natin, may mga paliwanag na ang langit ay hindi nilakha ng Diyos, kundi ang langit mismo ay siyang Diyos. This is called implementation and explanation. So, ang taon ng 2024 is already sagad sa data na implementasyon, explanation, nga ti Diyos ang namarso ti langit nag-Adan, ngunit siya mismo yung naging langit lupa Adan. Which is na hindi lahat tayo is nakuha natin yan o na-absorb natin yan because hindi lahat tayo is actually umanamong ito mapasin. Because sometimes, we still keep on talking about na ang Diyos nilikha niya yung langit, nilikha niya yung lupa, nilikha niya si Adan. Without further explanation. So, kaya nga sabi ko, gusto kong i-include kasi ang isang kapatid, ang sabi niya sa akin, ganito. Imbaga ni Ama, kay Diyos lawak ayat kang biyag kapsat ko na na. Kat kasanuta nga i-implementa nga ruti ayat lawak kang biyag inila ito nga bagi. So sabi ko sa kanya, kasi kailangan mong intindihin na ang liwanag buhay at pag-ibig ay ang liwanag buhay at pag-ibig ay na-implementa na sa atin. Na-implementa nga umuna. How can you implement the liwanag buhay at pag-ibig? Maglikha ka ng langit? Maglikha ka ng lupa? No. Nung masapol na ang buong paypay, the implementation of liwanag, buhay at pag-ibig, liwanag ayat kambiyang, lawag ayat kambiyang, within ourselves. How can we implement something na hindi nga natin alam? Diba? Paano? Kaya nga may mga iba ha, bumili ng washing machine. Mayroon palang automatic na yon. Hindi nila alam gamitin. How can they going to implement? Wanda. Diba? Kasi hindi nila alam gamitin. Pero andyan yung washing machine na pwedeng mag-gaw-gaw, pwedeng mag-spend, diba? Yes. Ang problema, hindi nila alam gamitin. Ganyan din yan. Nasa sa atin na ang liwanag, pag-ibig at buhay, but we never use it. Antay kang gamitin Diba? Antay kang gamitin. Kapsat. So here we are, kapsat. So the implementation now, So di ko nagkaroon din, uray adaptan, no sa mo nga gamitin.
Sunya ko na ni Ama, o rigit kita amon nga balito, kung nahambuan mo nga balito, ay kinugtar mo, tapas pa sa ka na yun. O, di ba? Ganon yun. Ganon din. Ganyan din. Kahit sa uray dito yung nasursuro. Uray bagang amume. Amume. Kasi marami ang nagsasabi, amok diya sursuro. Anya ka diya sursuro. Kahit kula ni Ama, wala sa Diyos langit nagadan. Kula ni Ama, sa kapulong abilin. Kula ni Ama, kastoy. Anya ka tatadya sursuro. Hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Iso nga namati ka lang. Sumarot nga dagita sa unga, sa una nga, implementasyon. I don't know kung naiintindihan nila yung salitang implementasyon. Because this year, kung nagkaroon ka niya yun, this whole year, I keep on implementing unto you, ito all of us, nga iti Diyos hanga na marswa. Pati Diyos, nagbalik. Okay? Hindi ko alam kung nakikita niyo yun. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo yun. Hindi ko alam kung nauunawa niyo yun. But even though, maawatan niyo man kung saan, awatan niyo man kung saan, hindi ko nakaroon din. Hanga si kayo tinong bibiyag ka niya. Iso natin mang bibiyag ka niya. Even though ayaw niyo, who cares? Kung na ni Ama bagi na isalakan na. Ito na ngayon, yung paggawa natin. Iso siya kuna na kanya, iti may sakabsat. Among kuna na, iti kamali na maaramid mo. Hamon to mabalin na ibagagay na rason. Ama ni Brother William kami. Haan tumabalit ni Jai, kuna na kanya. Haan tumabalit na pagkarason ng ni Jai. Oh, tahaan to mabalit na si ka mismo. Si ka ang amin. Kabsat. So, iti nga pasat na. So, ito ngayon. Ngayon, kanina, pinag-uusapan namin ni Brother Petronio. Ato'y, uray ito, ipagpagayo mo tayo nga aging lalainga. Okay lang. Okay lang. Kasi yun naman talagang ginaganap ko naman yun. Amo yung pakabsat, iti sarita nga simbolo. May pasit iti Diyos. Hanga nasayaat. Kasi natatay ko na ni Sister Milita. Dato'y diretso ka sarita. Kuna na iti may sa nga Diyos langit nagada ni pinagkanta. Simbolo nga minday tayo iti may sa nga Diyos. Haan. Hindi po pwede yung salitang yun. Apa? Tata kumatayo. Ang amin tayo Eva. Pero ang nasipay ni Eva. Ngam tayo simbolo ni Eva. Ngam ang nasipay ni Eva. Kasi di Jai. Tataloy bagang matilangit simbolo ti Diyos. Ang arog na isuna di Diyos ni Jai. Simbolo lang. Ganun yan. Oh. No, iso dyan nga salita na kuna na. Iti may sa nga Diyos langit dalaan kuna na. Tatalo person kas kuna na tatay. When tayo tayo tagamit isimbolo iti Diyos kuna na. Madilat na nga mabalik. Ang atay suna di jay kasi anong simbolo lang. Isa mo raw, di man na Ano mamawatan. mabalin na simbolo lang, kasi simbolo lang, inyari mo lang isuna. Oh, Isuna di jay. Kaya nga sabi ko, o si Brother John. Kaya ano awan di jay? Oh, ni Brother John, Simbolo lang, simbolo lang. simbolo ni Adan. Simbolo iso na ni Adan, pero may iso na ni Adan. That's it. So, kaya nga sabi ko sa inyo, ito po yun. Kaya nga marami tayong ginagawa, ginagamit na salita, na, Mali ang nga simbolo, kasi simbolo, kasi inyari mo lang. oh, ayarik lang. Kaya nga sabi ko, datayo, simbolo na tayo ni Eva. Picture. Papili mo, tata, hanga may papilit nga iso ni ama kiniina na ita, ta simbolo na lang, picture na lang. Hangarot na po, no, ya. Kana handa mga agsao. Iso di dyan. So, kaya nga sabi ko, hindi tama pagka nag-explain tayo sa Diyos. Mas na din parang arang da, di jay revolto ti kwa, buong Nazareno. O kasi diyan pa kaya rigan na simbolo. Simbolo. Hindi yun ang tama. Yes, hindi yun ang tama. That's why, so di ko nakaroon. Simbolo lang. Kaya nga doon, ito sumarog na kita na estatwa nga gamitan da. Simbolo lang iti Diyos. Hangay sumunod. Kaya yun, kaya nga iso di ko nakaroon din nga, ito bagay, aramatan tayo. O simbolo iti Diyos nga kangatuan ko na iso ni Ama Martiniano. Okay? So kasi doon sa kanta, ni Ama, isimbolo iti Diyos kangatuan. So ibig mo sabihin, kung si Ama ay simbolo lamang ng Diyos na man nakabalik, paano sinasabi natin na ni Ama, isungarot iti salita na ito yung hindi natin kasi nakukuha. Bakit? Si Ama, ang Diyos na, iti Diyos na God Almighty, ang mostra niya or personal niya, ito
itong si Ama Adan. Okay. Ngayon, si Amang Adan naman yan ang mostra. Sinuwit ni Ama Martiniano? Siya yung demonstra. Okay. So, sinuda nga rin ito. Kaya nga noon nakuha ni Brother Ladio Pakiring. Nga kunana ni kita enti sarita ni Ama Martiniano. Kunana. Sino dajay nga kunana ni Ama Martiniano? Kunana. Sino dajay? Sunod. Isuna dajay. So, hindi si Ama Martiniano simpulo ti Diyos kangatuan. Ta isuna dajay. Isuna dajay. Naaramat, Oh, simbolo ti Diyos kangatuan, tahantay na bigbig di Diyos nga kangatuan. Isu dajay, idi hantay pa'y amo. Nga, dati umay nga nang ilawlawag. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, Hindi kayo maawa nga simbolo. sa tanong, ano sabihin niyo sa akin, bakit gano'n hindi niya pinalitan? Kasi, ito na yung isa sa mga comment ko, no? Noong buhay, hindi mo tinanggap at hindi mo binigbig na Diyos na hari, ngayon sabihan mo ng hari, yun yung salita na ngayon. Kasi mga kapatid ko, ang dakilang liwanag, that is why one of my things na iniisip ko, pag ang tao sinabi niya, nabaglangat, huwag ka maniwala doon, dito yun. O, di ba? Ganyan din. Anyati ko na ni Jesus sa Bibliada, siya may sakit na ari. Kaya nga pinakusa ko siya, hari daw. O, di ba? Pero siya mismo ang nagsabing siyang hari. Pero ngayon, dahil tayo ang nakakilala, ito na, yung implementation na sabi ko sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong salitang ito, hari, reyna, prinsesa, prinsipe, ayaw nilang tanggapin, hindi po ipinipilit. That's why sinasabi ko kay Sister Adelaida. Huwag mo ipilit kung ayaw nilang prinsipe sila. Huwag mo ipilit kung ayaw nilang reyna na prinsesa sila. Bakit? Hindi nila tanggap Hindi nila tanggap. Kasi kung tanggap mo, maunawaan mo na ang tatay mo, amang hari at inang reyna, ano ka garod, servant? Hindi. Hindi po. Pero ang kaibahan natin, bakit? Isa lang ang hari at reyna sa atin. Ito lang si Ama Adan at Ina Eva. Ang demonstra ni Ama Adan, siya si Ama Martiniano. Ang demonstra ng Inang Eva, siya si Inay Conchita. That is why, hindi natin nakita ang Ama Martiniano, ang Ama Adan at Inang Eva, nakita natin ang personal ng Amang Hari at Inang Reyna natin. Sa pamagitan ni Ama Martiniano at Inay Conchita. But here we are, hindi natin tanggap. Ibig sabihin, hindi pa rin natin tanggap na si Amang Martiniano at Inang Conchita ay mga hari, ay hari at reyna sila. Because we keep on denying. Why? Why we need to keep on denying? Kasi mga kapatid, kapag tinanong ka, parang kagaya niya, lagi kasi kinu-question si Sister Aida. Sabihin mo, prinsesa kasi nung hari mo, at tatay mong hari, siya Amang Adan. Nakasala yan O, di ba? So here we are, kung i-stand mo, kasi ito na, ang mga napili. No? Ang mga napili, hinirang na matutong sumunod sa utos na ito. Ano pa? Ang mga napili, mga kapatid ko, at tunay na napili, at nakaalam sa katotohanan, itaas ang antas na katotohanan, and we were being stuck. Na-stuck tayo sa baba. Ngayon sasabihin, hari si Amang Adan, hari si Amang Martiniano, ikaw naman, reyna ka, prinsesa ka. Ay, hindi, nagkakasala ba ako? You cannot understand it. Hindi mo maintindihan. Kaya sabi ko, huwag nating pilitin. Kung sino makaunawa, kung sino may gusto, siya lang. Kasi kanayon labi kong sinasabi, ang buhay na walang hanggan, hindi para sa lahat. I always emphasize that. Yung may gusto lang. Ang buhay na walang hanggan, hindi para sa lahat. Bakit hindi para sa lahat? Kasi para lang sa may gusto. Para lang sa may gusto. Kasi kahit ipilit mo kung ayaw niya, kaya nga laging sinasabi natin, aming na tao kaya nagbiag magnanayon. Wrong. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. If we talk about some other people, hindi ganun. Hindi katotohanan yun. Bakit? Alam niyo ba ngayon, kaya nga mayroong isang salita mayroon ako narinig. Umunti ko na may isang nabukot ko na. Yung bata, 5 years old, alam niya nung salitang stress. Alam mo, 5 years old, stress ako. 5 years old, alam niya na yung salitang stress. Paano nagkakaroon ng stress? Kasi sa salitang stress. Diba? Pag na-stress ka, mag-iina immune system mo. Alam mo nga nung bata
5 years old, salitang stress. Di yung 20 years old, alam niya rin ang stress. Ang stress, alam niya rin yung 30 years old, yung 50 years old, yung 60 years old, alam niya rin yung salitang stress. So once you claim stress ka, ayaw mo nang mabuhay kasi stress ka na. You want to end it. That's it. Oh, kaya nga sabi mo, lahat ng tao gusto mabuhay. Ano? Hindi po. Hindi po ganun. Mga kapatid ko. Kasi may mga tao na agaramit at datos, mamatay na lang. Who cares? Wala siyang pakay. At lalong-lalo na, bakit naging ganun? Ang ugali, ganun ang pamahiin, ganun ang ideolohiya nila. Dahil sa nabasa hindi lang sa Biblia, kundi pati sa Quran. If you do the right thing unto your government and even sa paniniwala mo, kagagalakan ka daw ng Diyos. Sa kanila, kagalakan sila ng Diyos. Paano yan? Tingnan mo. Paano yung mga suicide bomber? Binayaran yun at sinabihan, yan ay kakatuwa ni Allah. Oh, nagsuicide bomber. Pero yan sumunod siya sa utos. Pero hindi sa Diyos yun. Isugar nga, minsan hindi natin malaman kung ano yung salitang tama sa hindi. Kasi marami ang tama, ideolohiya lang natin yon. Paniniwala lang natin yon. Pero sa Diyos, hindi tama yun. Hindi tama. Kaya nga, dito, unti-unti niya tayo. Ito na, imagine mo kung sasabihin ko sa'yo, kasi ang 2016, 2023, pahinay-hinay yan na talagang nagliliwanag. Ngunit ang kaibang-kaiba, itong 2023, ito na nalaman na natin naniwala na tayo dun sa ang Diyos mismo naging langit, naging lupa, naging Adan. Ano pa yung patunay ko? Natunay na si Adan hindi nilikha ng Diyos. Kasi ni Ama Martiniano mismo nagibagang ako na hindi Diyos nagbaling na tao. Yun nga yung pinag-uusapan namin, lagi ko sinasabi, nung sinabi niya, apayan niya ti Diyos. Ti Diyos iso tayo takalawang. Kati bagang mga ti Diyos ka tao. Yan tatay, bagang mga iti Diyos ka lawag. Kita man, ipakita man kanyang arot, mo tayo takalawag ka Diyos. So sabi niya sa akin, ang sabi ni Ama, ang Diyos naging tao. Diba? So ibig sabihin, ang Diyos hindi naglikha ng tao. Nawangis niya, nakatawan niya. Hindi, kundi siya mismo, yung naging tao. How? Dahil sa salita. Mga kapatid ko. Kaya nga yung sinasabi nila human flesh. Ba? Imagine mo yun, human flesh. So, ano yun? Kung human flesh, maliwanag, human flesh hindi Carabao flesh. Tao ba rin? Tao siya. So, in a way na tao, mga kapatid ko, kailangan natin ipakita, ipaalam. Kaya nga, ito po yung salitang implementation. Kasi, we are talking about God. We are explaining about God. We are explaining what is God unto us. Sa atin lahat. To me, to you, to unto us. Sa atin. This is called implementation. Apay. Kasi sabi ni Ama, sometimes we fall, sometimes we stumble. Bakit? Kasi hindi natin nakilala ang Diyos. Alam mong sabi na sa akin, isang kapatid ko na, I don't know how could I explain, pero siguro, ito ma-express ko lang sa inyo, pagadalan tayo. Tatakunan na kanya. Amukon, una na. Iti man nakabaling na Diyos. Una na. Kasano pa nakamunti man nakabaling na Diyos. Imbaga ni Ama, nga iti Diyos, ayat lawag kanya. Imbaga ni Ama, nga iti Diyos, ada kanya kisya tibiyat. Okay? So, wala akong masabing, haan, kasi haan. Kasi siya yung nasasalita. And then, ini-express niya kung ano niya. Pero sabi niya, apay na ta. Itilikdan sa likod na alam ko na ang Diyos. Naniniwala ako sa Diyos. Nasa akin pa rin yung sintir, nasa akin pa rin yung apal. Sabi niya, nasa akin pa rin yung panakiapa.
At ang tingin pa rin sa akin, masama. Apay nga niya. Then sabi niya, binalik niya sa akin yung salita na, hindi kagaya mo, will love. Ay, so sabi ko, wag, stop tayo dyan, stop tayo dyan. Kasi, hindi totoo yan. Marami din ang kumukontra sa akin, pero, ang explanation ko, at yung ang aking ideolohiya, you like me or not, I don't care. Ang importante, mahalaga, mahal ako ng Diyos. I know the truth. Diba? Pero sabi niya sa akin, apay garot, nga nakarupay la sintir ko, nakarupay la apal ko. Makiapay la ang sister. Kuna na kanya, kit amok mitin ti Diyos apay. Kaya't mo sa wensi ka, awan apal mon, awan sintir mon, ang kamakiapapan, kuna na kanya. So kuna, sandali ka. Sandali na. Hinay-hinay tayo isa-isa lang, kasi tatlo na yun eh. Iji punto dyan mo na apal. May ibaga kanya kang pagapalak. Halimbawa, ikaw, may sakyan ka maganda, umapalakin niya. Haan. Anak, umapalakin niya. At napinta sa balay mo, umapalakin niya. Haan. Apay. Gamin da kita, agpaiso nga nakiltikitain na, agpaiso nga nakiltikinitam, pero di bagim tinagbambanok. Kit mo umapalakin niya, agbanog gamit kas diya. So sabi ko, hanap umapal. Kasi yung usapan, hindi pamati, while na, ito kasi yung isa ang usapan eh. Adi pa nakakontentom. Yung contentment, are you contented on something that you have? You still want something. Yun na. Ako sabi ko sa kanya, nakukontento ako kung ano mayroon ako. Pinapasalamatan ko kung ano mayroon ako. Humihingi ako kung hindi na ibigay sa akin. Humihingi ako ng magandang ani ha. Baka sabihin niyo, humihingi ako ng pera. Humihingi ako ng magandang ani. Kaya nga sabi ko last time, nagkamali ako kasi sabi ko hiningi ko ng magandang ani. Binigay niya sa akin. Pero kulang pala yung hiningi ko, sister. Kasi supposed to be hiningi ko, magandang ani, magandang panahon, magandang presyo. Yun pala yun. So, nung the time, sabi ko, tama, binigay niya sa akin yung magandang ani. Pero hindi maganda yung panahon. So, ibig sabihin, hindi maganda yung panahon, hindi rin naging maganda yung presyo. Kasi totoo yan. So, sabi ko, mali, kulang yung hiningi ko. Should be. Magandang ani, magandang panahon, magandang presyo. So, sabi ko, yun yung hiningi. Ako, hiningi ako. That is why sabi ko noon, when I was been telling, I was expressing, sabi ko sa Diyos, sabi ko mismo sa prayer ko, sabi ko, among na pride na ama. Among na pride na ama. Hang ko kaya ti dumawa, iti kapada katao ta na pride na. Among na pride na. Hang ko kaya, dumawa tak man ti kastoy mo, hang ko kaya. Kasi na pride na. Iso nga kakaasya na, si katimangtod kanya. Hang ko kaya ti dumawa. Ngapsa. So that's the point. Iji punto nga, kasi ako, iti ko na ni ama, di saritam, di aramid mo, di basol mo, hamit basta nga ama pakawanan na taksihan di ko na nakanyak ni ama kit po eh. Iapugad po hamit, di basol mo, apay naramid mo, di. So may reason. So di ko na karag nga, di ko na, ama ko kaya tumawa ko. Ipagkakinyaman ko kaya, diretso ang ko kaya tumawa. Kasi mas bali kayat ko, nga daw tawatan na, kaysa siya tagdumaw-tawa. Di po to. Kapsa. So, isumunod ko na kanya na, so, ibigay mo sa akin ang, magandang ani, magandang panahon, magandang presyo. Diba? Kasi kahit magandang panahon, magandang presyo, sometimes nagda-down ng presyo ng palay. Okay, so, anyway, hanggang kanupay nga, nadajayan, hanggang karara upay lang ka. So, ika nga, siyempre, habang bata pa, ipanalangin mo na. Diba? Kaya sabi dito nung lang ini nagbugin, saka mo tuloy kararag. O haan, kasi kailangan mo rin, kailangan din na, sige ko nakaroon na, tulungan na kata na tagita nga rin nga banbana, kung nakmet, kit na iso, agserbi ka niya. Agserbi ka na kami, kita, ibindisyon mo Tani, hanak min awam mitiwayak nga mapan makitartarabaho and so on. Inatuyak lang may. Iso nga, siya ka mag-provide kanya. That's why I believe that God is provider. Ngunit, kung ano
kaya nga sabi ko, usapan namin ni Haring Baldo eh. Kasi may mga time na sinasabi nila na maminsan lang ka nung di makabulanan. Apay kasano deta, paano? Isang buwan na lang yung umungda, may isang buwan, may isang langit ng may isang bulan, DJ panagdadayaw na ni Diyos, DJ di sarita kanyak ni rin nabigay. Tatakunak met. Kastoy ngamin, kunak. Minsan kasi, we never be contented. We never be contented. Ano yan? Paanong contento? Parang kagaya ngayon, sabi ko. Gata, supposed to be, mainit na tubig, asukal, gatas, kape. Ngayon, walang job walang income magtipid tayo. Tagalin mo muna yung creamer. Huwag ka muna maggatas. Kape, asukal muna. Kasi magtipid tayo Ngayon, magtitipid kulang. Huwag ka ligo ng ligo everyday. Makatipid ka ng tubig, makatipid ka pa ng sabaw. Di ba? Magtitipid ka na Kasi kung wala na nga lang income, kaya nga sabi nga nila, kung sumasahod ka lang 100 isang araw, gumagastos ka ng 150 pesos, 150, ang ginagastos mo ay bankrupt ka. Ganun yun. Kaya nga sabi ni Ama, ekonomiya. Ekonomiya. Pero hindi natin kinakaya, hindi natin ginagawa yun. How? Kailangan natin mag-ekonomiya. Hindi mo kailangan mag-aral ng ekonomista ka. No. Kaya nga sinabi na, pero if we are not going to, kaya nga sabi na, nung may ating nasursuro, hindi kanya uutosan na bibili ng 2 tsinelas mo, 2 sandal mo, may isa tama na. Bakit? Anin mo yun? Spending money lang. Anyati ko na pa, kakabsa. Hantay yung mararami. Hantay mararami. Kuna na ni Ama. Itipan na nga, may salam si daan. Hantay mararami na dyan. Minsan 2 klase. Minsan 3 klase. Diba? Ano yun? Hindi na ekonomiya yun. Pagwawaldas na yun. Diba? Pagwawaldas na yun. Madadahal na rin. Yun lang na madadahal ka, no? Kapsa. So, dyan na punto. No? So, dyan na pusat na, ito, hindi pinipilit. Ito is way talaga na, urimit ni Ama yung baga na tayo ganun yun. So, anyway, ito yung nasursuro. Kaya nga sabi ko na ni Ama, anak nga, nakurang ka na kayo. Anak, nakurang ka na kayo. Ang amin, diba? Ang amin. Absa, hindi po ganun. Kailangan suji ko na, how can we going to achieve? Suji ko na karoden nga, dahil tati may isang abanag, absa, suji ko na karoden. Kung yun ang gusto nila, na 1 beses lang siguro para makatipid. Pero sabi niya sa akin, kung iisipin mo, kanya sa akin, ang sagot niya is, everyday naman tayong nananalangin sa Diyos. Kung isipin mo nga, kung pwede, oras-oras pagkatapos ang gusto lang nila, 1 beses lang 1 buwan. Hindi yata tama yun. Okay? Apay, malipatan dan. May mga sa Diyos nila. Kaya nga tayo natin. Nagtitipid na nga sila Titipid sila na nga. Maraming part ways. Susi ko nakaro din, marami ang part ng pagtitipid. Kasi kung magtitipid lang sila in the way na everyday usage mo, parang gano'n yan. Susi ko nakaro din nga, wala ka na nga lang trabaho. Todo-todo pa yung light mo. Huwag na muna. Magtipid ka kahit sa kuryente. Ngayong malamig. Huwag ka muna iinom ng malamig. Ikaw mo muna ref. Papagandan mo pagsasaong ako nagdigos ka lang rin din, di ka kahit sabong. Kahit sabong ka Tama. Ay, di ka lang arolan. Pero kung nanamot ni Ama Kikwa, nagdigosmet ni Ama Kikwa, amuyo, nagsabunat, nagmayat ni sabon ko kuna ni Ama, iti pinagdigos ko. Nya ngay amat ni sabon mo, kami. So, data, at isuji ko na karon, dati kami ng salita ni Ama, alaan di mayat, i-implement ka di mayat, di madeo, mo ipilit. Para walang awa. Ganun yun. Pero makikita sa hinaharap. Kaya nga sabi ng isang napakaganda, sabi ko, brilliant idea. Bakit? Tayo na nakaalam ng katotohanan, mag-ingat tayo. Mag-ingat tayo. Kung
Nag-ingat tayo noon, hindi kasya ng dobleng pag-iingat, tripleng pag-iingat. Panaganat, ti panaggaraw, pinagsao, uli ti panagpanunod. Aganat tayo, ti panagbra tayo. Abay, because, kapatid ko, ito ngayon, tayo nakaalam eh. Yun nga ang doktor na si Dr. Atoy, na nagsarangsang ti sa una, bakit ka may sakit? Kasi wala kang disiplina. Bakit hanggang ngayon may sakit ka pa rin? Kasi wala ka pa rin disiplina. Diyos ko, nagsakit aja na sa una. Pero yun ang salita niya. Oh, salita niya yun. Diretso salita. Oh, kaya masabi, bakit ka may sakit? Kasi wala kang disiplina. Oh, nagme-maintenance na po ako. May sakit pa rin ako. Kasi wala ka pa rin disiplina. Oh, sabi niya. Tutulad na lang. So, ito'y punto. Kaya nga sabi, ito'y magkiniama niya ko na lang. Isakit, nagaputi baso. Nagaputi baso. I'm not telling na hindi out supposed to be yung disiplina, no? Kasi iti disiplina, kapsat, hanggang na 46, di yung implementation ko. Anya, di dyan. Kasi ko na niya eh. Yan yung kinuta mo. Kinaanos, kinapasensya, kinapakumbaba, kinaimma. At kinadalos. Kinalinteg. Kinalinteg. Kinasimpet. Kinadalos. Kinaimma. Kinapakumbaba. So kasanod di kinalinteg. Nalinteg? Oh, nalinteg nga ron. Yung katotohanan, nalinteg iso na. Nadalos. Nadalos panunod puso kong bagay. Tatak ko na nakanyak di kasalita. Kasano ko na nakanyak di nga dalosan ti panunod puso kong bagay. Kuna nakanyak. Kunak mo't yung sumbay. Paano mo lilinisan ang isip mo, ang puso mo at katawan mo kung hindi mo alam ang Diyos? Yun ang tanong ko sa kanya. Tatak ko na nakanyak. Tama yung salita mo, pero hanggang nga kasta ti sumbat ni Ama. So kasano nga rod nga linisan ti panunod puso kong bagay. Di ko na ni Ama. Ang sabi ni Ama, pabarugon ka no panunod puso kong bagay, tatno malinisan. Tatak ko na. Kasanong karod nga pabarugon ti panunod puso kong bagay? Oh, paano mga pabaruan? Diba? So sabi ko nga sa kanya, kasano, hindi mo mapabaro, hindi mo mabago yung kaisipan mo kung hindi mo alam ang Diyos. Oh, anong susundin mo? Isipin mo, tinan mo ha, tayong lahat kani Ama at kakabsat tayo. Sino ka diti pagpaspasulam? Ang nga di Diyos, kakabsat po ka di bagim. O, diretso salita. Gapo taglako at pailan. Ang kusaw dara sa om. Ang kusaw dara sa om dara. Kunak. Awan timbilang dito, ikaw. Kunak na ori sa Sabado Domingo naglako at pailan, namanak mo ang panoy ti balay me. Sa om data ako sa om. Diba? Sa om data ako sa om. Ikaw naglalabas. Ikaw umaamin. Hindi ako. Hindi ako nagsasalita sa iyo. Ikaw, nagsasalita sa iyo. Pero ang pinakamatindi, sudi ko na kanya. Ang pakaunawa ko sa katuruan, isang Diyos langit lupa dan. That makes me contented on something what I have. Yun yung bagay na nakontento ako. Wala man akong problema, hindi naman ako umiinom ng alak, hindi naman ako naninigarilyo, hindi naman ako nanunugal. Simple lang din ako sa pagkain. Unang-una, hindi rin naman ako kumakain ng may karne o kahit ng karne. Simple ako. Sabi ko sa kanya. Oh, kung sasabihin ko malaki ka, kunti lang yung gastos ko. Ganun ako kasimple. Sabi ko sa kanya, kung mayroon kang bahay na maganda, may sakyan ka maganda, hindi ko kaya yun. Dahil hindi ako hanap kumapal. That's yours. That's yours. Ganun yan. Ganun kasimple. Sabi ko sa kanya. Kasi ang sabi niya, ekonomiya. No? Kinalintag. Kasi, yung malaking bahay na yan, hindi naman yan. Anya, di ko na ni Ama, hindi. Patakder nga ko na ni Maestro John. O, nagpatakder iso na, up and down. Anya ko na ni Ama. Panagpunang kandidata ka, pagjanam.
To, pagjanam to, ti kunam data, hamon to pagjanam data. Asa mo yung salita? Hindi. Oh, ayan, ti kunan na di kapsat, iti. So, di kunan na ni Apollo reto. Among ti may sa nga panpanungutan, iti imbagak ni ama nga pabalaya. Imbaga na nga Loreto, hangay sugay ito napatag. Hangay sugay ito, tinapatag Loreto. Hangay sugay ito, tiyapuram. Ito tinapatag sila. Ipinanulot ko. Apay nga rog nga. Nga ito nagiti kakadwa dito. Kapsat ko dito nag-promise lang, tinagbalay naman. Apay siya paritan na. Hanangata pinaritan ni Tao, no pinaritan na nga tamalay na. Tunggal may samot ng pabalay, ipagadam ka niya na. Nung nagbalay dalang tama, kanya nga ito. Diba? Iso nga kung na naging katatawang balay ko, tatay din dinaydak pa yan na taga-promise lanay. Kasano nga ron? Katalipang managad ka taga-promise na nakatabalay ko. Presidente. Itata kasano ak narot tata. Oh? Kasano ak na ibagak taga-promise na kaulo balay ko. Basol ni ama, baga na kami nga nagbalay, tanay siya napatay. Ano? Sunod pa mga taga-promise eh. Sunod pa mga taga-promise eh. So diyan. Ta, namidwa eh, kuna na, iti nagpakira, imbagat kan ama. Ama ayayos miti balayan. Hangay sulay ta napatag Loreto. Kaputa ko na, rumarak pa ilang inarod ama, ta, ibirukot pa ilang panghanap pera. Pang Maria Cristina, oh. Iti sumangputak, napura ng ibalay. Pati dagijay alikamon nga imprepare ko, napura namin. Ano nga ron? No imbagak kumay din nga nagbalayag, dinalpas ko man. Oh. Iti ko man na nag-isang rata man. Natablunan, nakapreparean, inabungan, iti sublianak, naabungan. Awang mo siya kayo na nabungan na. Ayaw manan. Kita tasyo kay kunanan. Kita umanjak pa'y makatakder nga sa usolok, masapuro ko pa'y tibastunan, kaya nga tapay, ti magpatakder, ti balay. Kawalan na tayo may isang. Hindi na kaya. So yun nga, pasok na, ito yung paniniwala sa ko nagkaroon. Marami nagsabi, yung katuruan na alam natin, nakilala natin, we should implement it. Kasano tayo implementa? Kanina, yung kasing paliwanag, ito dalawa kasi yung version ng paliwanag. Iti puno nga agserserbi, ang tunay na nagsisilbi sa atin, yun yung buhay natin o yan ng Diyos. Ang Diyos mismo. No? Ang tunay na nagsisilbi sa atin. Pero may salita na pag nagsilbi ka sa kapatid mo, nagsilbi ka din sa Diyos. Ang tanong, paano mo pagsilbihan ang kapatid mo? Yung napuntahan nga namin sa Aglipay, ha? Imagine. Oh. Alam mo, imagine mo, tayong lahat, ha? Ito nangyari, nakita mismo ni Brother Joey. Ako nakita ko rin, pero denying ako eh. Kasi ako din lang naman, ako mismo, inopera niya ako. Inopera niya rin si Sister Aida. Inopera niya rin si Brother Joey. Inopera niya kami doon. Okay, inopera niya kami. Yung nandoon, parang supposed to be na pamilya tiruanganan, hana na pa si Brother Hyman, hana na opera, hana na kay pinaino. Papa, hindi lang nagpauyo, talagang nag-walk out. Ano nga klase na tama siya? Kasdayan. Bakit? Hindi daw kasi kayo na nasa labas, inopera kayo, ako na nasa loob, tinalikor. Nilagpasan ako. Ganyan na. So tingnan mo. Once you do good, mayroon at mayroon kang kapintasan. Bakit? Mayroon at mayroon. Kasi if you do good, iti kapadang mga tao, mabsat, hindi mo na pala lahat sila, napuro lahat sila, may masasabi ba? No? May masasabi ba? That's why, noon sabi ko sa inyo, naniwala ako dito na to please everyone. No? Hanga di dyan, nagmatiyak iti dito yung surusuro tapakisamahan kayo ang aming haan. Haan? Apay? Kasi hindi ko kaya yun.
Kasi bawat isa sa atin, may iba-ibang mindset tayo. O yung iba gusto niya ng sweet, yung iba gusto naman niyang sour, yung iba gusto niyang salty, yung iba gusto naman niya ng bitter. O di ba? Eh kung cake, eh ayaw niya matamis o di hindi mo pagsilbihan. Pero ang alam kong pagsisilbi, tinan mo mayroong pumunta sa promise land noon, nagag-agas. Tata, eta nga mangagas, nga pumunta sa promise land, wala nang lapit kay ama, doon pala sa liklikod, may naggagamot, dito na sila magpagamot. Anong sabi ni ama? Maganda yan, makapagsilbi ka sa kapwa-tao mo. Pero sayang ka, dahil hindi mo pagsilbihan ang katawan mo. Kasi kuna na, na-share din ang aramidem, na makapagsilbi ka kapag ang mga tao. Nung sayang ka, ang ka makapagsilbi, itibagin. Bakit? Hapsat. Kasi supposed to be, kasi tingnan mo to pagdating ng panahon, ito kasi inaawit, but then it's not only a song. Kahit sa promise lang narinig ko to. Darating ang panahon, tubig at langis lamang ang pwedeng panggamot. Tubig at langis. Dito actually sa motherland, tubig at langis at saka yung himno, yun yung panggagamot. Okay. So being panggagamot ito, sabi ko sa kanya, tayo kaya nga sabi nga, ngayon natin itrain yung sarili natin. Tapos ang sabi niya sa akin, win nga rin yung apay ngayon nga, dapay na sintir ko. Nakarupay lang sintir ko. Alam mo, sabi ko sa kanya, you cannot please everyone. Kahit gumawa ka ng tama, ang iba sasabihin pa rin mali. Aksentir ka to giant. Payaan mo sila. Tinapatagsi ka. Mapatag na mamati ka. Napatag, you do your best. Kung hindi nila makita yun kasi yung kamali, walang tinitignan nila, di good for them. Diba? Wala sila. Ganun yun. Ang sabi ni Ama sa akin, sa mga panahong may, sa mga tsansa na maibibigay sa'yo, may chance ka na isa-isay ang katuroang ito, kanya, gawin mo. Ngunit, huwag kang maligalig. Sapagkat sa ngayon, ang sasabihin mo, baliwala lang sa kanila. Bakit baliwala lang sa kanila? Sapagkat, malusog pa sila. Kaya nilang tumayo sa sarili ng mga paa. What is God for? Diba? Anong silbi ng Diyos? Ganyan sila. Kaya kong tumayo, kaya kong gumawa, kaya kong kumita ng maraming pera. So, hindi nila kailangan. Yung salita mo, hindi nila kailangan. Pero, ipapakita nilang yun sa'yo, huwag kang maligalig. Huwag kang manungko. Ikaw sa akin. Sapagkat pagdating ng panahon, na mahirapan sila, doon pa lamang, papasok yung time na hanapin nila yung katuruan o yung salitang binigkas mo. That is how we serve. No? Diyan, ganyan tayo magsilbi sa kapwa-tao natin. Iyang amo tayo timan nakabaling na Diyos. Ipakilala natin ang nakilang lumalang. Sa totoo lang, sabi kanina ni Sister Jezabel, kahit saang mga kongregasyon, nakakaroon ng hindi magandang pag-uusap o something. Iba lang din naman yung nabisita namin dito. Kasi mayroon daw something wrong sa kanilang kongregasyon. Pero it's not about them. It's about ganon. So bakit? Kasi ang in-emphasize, yung tithes. Sabi ko, anong tithes? Yung daw 10%. Ay, may iba na namang pangalan, hindi lang love offering. May tithes pa. Tithes pala yun. Sabi naman sa akin ni Brother Narciso Meli, di mo lang maalan, tithes. Kaari kasi nila yung tenths. Ganyan. Ha? O tenths. 10%. Para mabago, tithes naman. Hindi kasi halata yun. Hindi halata yun. Hindi halata yung tithes. Okay.
Yung 10%, pero sinasabi 10% daw yun. Oo nga, hindi nga halata kung gano'n. Parang galot yun. Parang galot. O tithes, oo nga no, parang yung galon, tithe. So, yun ang sabi niya. So, ngayon, sinasabi nila, so ang tanong niya, kasi sabi nila sa akin, ang tithes daw is protection of me and protection of my family. Totoo ba yun? Tapos sabi ko sa kanya, ano ba ang Diyos? Nasaan ba yung Diyos? Ano bang kailangan ng Diyos? Slowly lang. Ano ang Diyos na nasa sa'yo? Yun yung buhay mo. Ano yung Diyos na nasa Kanya? Yun yung buhay niya. Okay. So yung Diyos na nasa sa iyo, hindi niya kailangan ng kape. Pero ang nagkakape, yung katawan mo. Nagkakape yung katawan mo. So yun ang may kailangan. Pero yung buhay mo hindi. Ganyan din ang Diyos. So ang Diyos, hindi niya kailangan ng tithes. Kung sasabihin mo na for the security, guidance, and then protection ng family mo na yun ang sinasabi nila, totally sasabihin ko sa'yo, wrong. Bakit? Hindi mo pwedeng bayaran ng Diyos to protect my family. Diyos ko, bigyan kita ng 1,000,000. Saan may bibigay yung 1,000,000 sa Diyos? Sa pastor? Sa pare? O? Sa ministro? Bibili niya yun ng sasakyan. Mga kapatid ko, sabi ko, kasi ang religion, actually, may hidden agenda yan. Religion, anong ibig sabihin nun? Sa hidden agenda, business. Diba? Relationship. God. Sabi niya, relationship daw of God. Okay, so, nasa religion ka na, relationship of God. Now tell me, what is your relationship of God? What is your relationship to God? Di mo nga alam kung tao ba yung Diyos o hindi tao yung Diyos. Tapos makirelasyon ka sa Kanya. O, di ba? Paano ka makirelasyon? Di mo nga alam tao ba yun? Baka ba yun? Hindi mo alam Hindi mo alam. Sabi lang nila Diyos. Then ngayon sasabihin nila, it's a relationship of God. Bakit? Unang-una, kaya kasabi ko paano mo lilinisin yung isipan mo, yung puso mo, yung katawan mo? Nasabi pa paruwan, di panunod puso kin bagay. Paano mo baguhin? Hindi mo kilala yung Diyos. Yung Diyos lang. Sa paniniwala mo sa Diyos, dito ka magkakaroon ng konsensya. Bakit? Bakit mo gagawa ng mali yung kapatid mo, kapatid mo yan? Kitibiyag na, may masa na kapunan na. Diba? Bakit gano'n? Bakit mo gagawan yun? Bakit mo lalabaman? Kasi wala kang alam sa Diyos. Sabi mo lang may paniwala ka sa Diyos, pero ang katotohanan mo. Isunga ko na. Kaya sabi ni Ama araming pagkakitaan. Diyos lang sa mga. Araming pagkakitaan ko na bakit? Niwala ka sa Diyos, lamangan mo yung kaputao mo. How? Maka Diyos ka mo, lamangan mo yung kaputao mo. How? O di mali. O imagine mo. Sabi nga nila kausap ko sa LTO, mayroon daw magandang gamot, ginaganon-ganon lang daw, sabi niya effective. Yung asawa ko talaga nakita ko yung yung nakaganyan yung kamay niya, naunat niya, ginaganon-ganon lang. Tapos sabi daw nung nagtitinda, sabi nung gumawa nung tagilagan pinakitin sa akin video, yung naggagawa ng ganon, pinapaganon-ganon lang yon. Sabi, yung aparato daw na yun, 200,000. 200,000 daw yun, sabi niya. Magkakano naman yung aparato na yan? Ito, kwento ng lamangan. Tapos ang sabi, kung po ito, kung gusto niyo po na mag-order, 200,000 ito. Ang sabi niya, ay, ilakok to di dagakong, tapno kas ka, dapat gatan ko tigas to, tinasayaan, tagsayaan, kaya ba ko, kuna naman ako. Tata, binidyo na. Yung pakita na di anak na, di Canada. In-search naman. Alam niyo kung makakano lang yon? 2.5 lang yun. Hindi minamassage yun. Yung kaslang steam na lang di rumrumuan. Tapos kunana, grabe mo nga mangloko. Sika, kunana kanya. Agasem mo, 2.5 lang, ibagana kanya, 200,000. Grabe mo nga mangloko.
Kasla di matayin ko na naman. O nga di mo. Eh kung alam sana yan, Diyos, ano ko naman ng gano'n? Hindi. O, hindi. O kaya sabi daw ng anak na, ako na bibili, kahit tagdadalawa kayo. Bakit? Kaya nga sabi ko sa inyo, paano mo babaguhin yung mindset mo? Yung puso, yung kaluntot ni puso, kasano ka pala nalantag, hamon mo di Diyos. Ang Diyos ang tunay na kinaluntog. Kaya nga liwanag. Hindi kabuktutan, hindi lie. No? Isang napakatinding kasinungalingan, sasabihin nila, yung family, yung 10% tithes yun, tapos to serve and to protect your family. Bakit patunayan nila? Hindi. Kasi all of us, niwala sa God. Kaya masabi ko sa kanya, bakit nung nung prenay over kanila, hinayaan mo lang prenay over kanila, hindi ka naman nagdasal. Nagdadasal ako, lagi-lagi. Anong alam natin kung yung dasal mo ano ba tawag dito? Yung pinakinggan ng Diyos, hindi yung pray over nila. Kasi parehas na kayo nagdadasal eh. Pagkatapos ikaw magbabayad ka ng dasal nila, inagdadasal ka din. O diba? Ganun yun. Mga kapatid ko, yung pray over na yan, ang mahal pala noon, mga kapatid. Kaya nga sabi nga, ano yun? Praise the Lord. It's a business. Very good business. Kaya nga, ito, kami nga, hindi ako dito. Hindi ako naninira. Nagpapaliwanag lang ako. Nagpapaliwanag lang po ako, mga kapatid ko. Kung okay sa iyo, di okay lang. Kung ayaw mo, di okay lang, walang problema. Walang problema yun sa akin. Pero kaya masabi ko, we should be open our mind widely. Kaya kami usapan ko noon, lagi ito yung tinatopic kasi ni Brother Jaime. Ang dasal daw ng nung namatay, sabi niya kasi, pagka daw mas mahal yung bayad ng isa, mas maraming kalimbang. Yun namang nagkwento sa akin, pag mas mahal ang bayad ng isa, mas mabilis daw umakyat sa langit. Pagka mas mura yung bayad ng misa, kasi pwede mo namang tawaran yan eh. Pwede ba, Father, laki na ng gastos namin, mahal-mahal na ng kabaong, pwede ba ganito na lang presyo ng misa? Sabi naman ng pare, mahal pala yung kabaong, anong silbi ng magandang kabaong kung hindi makarating sa langit? Diba? Kung pwede lang, 100,000 yung kabaong, 100,000 din ang bayad ng misa. Para mabilis. Diba? O what is the use? You use expensive coffee pagkatapos yung misa mo tag-100 lang. Hindi makaakyat sa langit. Yun yung mga way of thoughts nila. Tapos naman sabi na nagkwento. Ang problema lang, wala namang sertifikasyon si San Pedro na nagsasabing, oy, nandito na yung minatay niyo, idadala sa lupa. Piloto yan. Oh, nakarating na sa langit, may certification na si San Pedro. Chat ng Toyota pare. Wala, naghahanap nga sila ng alam nyo sa ngayon, sabi nga nila, God, anong profile mo? Anong account name mo? Diba? Kasi chat-chat na lang daw. Diba? Chat-chat na lang, God. Kaya ang tao, hindi niya alam ang Diyos. Totally. Hindi niya alam. Kaya sabi ni Ama, Diyos lang sa bunganga. Diyos lang sa bunganga. Pero hindi nila alam. Kaya nga mali ang gawa eh. Bakit? Bakit mali ang gawa? Kasi nga, hindi naman nila kilala. Diba? Hindi nila kilala. Itong ginagawa natin, mga kapatid ko, pagla-live natin, ito yung punto na, ito yung pagsaserve natin sa kapwa-tao natin. Kasi ito na ngayon, ito ano ko lang. Tunay na ang Diyos nagsisilbi sa atin. God serves us. Hindi lang 24 hours. Every minute, every seconds. God serves us. Nagsisilbi ang Diyos sa atin. In repay. Para sa ganon, masuklian natin
yung kabutihan ng Diyos sa atin. Kabutihan ng Diyos sa atin. How could we repay? Gumawa din tayo, mag-serve din tayo sa kapwa-tao natin. Because hindi natin kaya mag-serve sa Diyos. Because man nakabalit siya eh. How can you serve the man nakabalit? You cannot serve. No? So how can we serve? Ito na po ngayon, kaya nga ito na yung serve natin, pag-serve natin sa Diyos na here I am, sinasabi ko sa inyo, God Almighty become King. O, di ba? Ang God Almighty naging hari ng lahat ng hari siya, naging King. Siya yung Almighty, greatest King of all. King of all King. Sino yung King of all King? Siya si Amang Adan. That is why I keep on emphasizing. Si Amang Adan, King of all King, siya ang pinagmula ng buhay. Siya ang buhay actually. Siya ang amang hari. Kaya sabi ko sa inyo, anong tawag naman sa mga anak ng hamang hari? Cesar, Principe. Mga servant sila? Hindi po. Mga prinsesa at mga prinsipe. And once we accept na tayo mga prinsipe, mga prinsesa tayo, mas matindi na namang responsibilidad ito. Bakit mas matinding responsibilidad? Kasi, mga kapatid ko, bakit ako matinding responsibilidad? Kasi ito na. Kaya nga sabi nung isang kapatid, noong buhay, hindi niya sinabi na hari siya, pagkatapos ngayon, nawala na siya. Isasabihin yung hari siya, sabihin yung reyna sila. Kasi ang Diyos, hindi niya mismo sasabihin, hello, ako ang Diyos. Ikaw ang mag-iisip, ikaw ang manunuri. Siya ba yung Diyos? Siya ba ay Diyos? Parang kay Amo Martiniano. Ilan sa atin, sino sa atin ang nanuri kay Amo Martiniano? Sino yun? Wala? Ay, Ama Martiniano. Yun na, Ama Martiniano. Sino yun? Ama Martiniano. Abay, makiama ka. Uwin ata, iso imawat ti sursuro. Ganun lang. Pero hindi natin totally alam. Kaya nga sabi ko sa kapatid, haan ata amok mitten iti Diyos, sister. Imbagana iti Diyos ayat lawag ko. Amok ko. Sino nga niya mamatay niyan? Sino nga niya mamatay niyan? Tingnan mo, sabi ko sa kanya. Ikaw nagkwento sa akin, nasabi mo. Sabi ni Ama sa'yo, hindi totoo ang paniwala mo sa akin. Anong sagot mo? Hindi Ama. Totoo ang paniwala ko sa'yo. Buong-buo, Ama. Ang sabi ni Ama, hindi totoo. Ipinipilit mo totoo. Nung binigla ka niya at sinabihan ka niya na, manirahan ka nga dito. O hindi mo kaya. Pero even doon na hindi mo kaya, anong sabi mo? Ama, tulungan na. Isuro na, tinuban ko nga aramidin, Ama, protektaan na. Kaya po, Ama, tinagyan. Yung mga salita niya, saan mo sinasabi yan? Sa Diyos. Diba? Pag nananalangin tayo, Ama, may makapangyarihan, Almighty God, please protect us. Oh, please take care us, Almighty God, our dear God Father. Bakit ngayon sinasabi mo kay Ama Martiniano yun? Who is Ama Martiniano? Diba? Sabi niya nga akiyaman ng takasta pang ikabilangan natin abagi. Who is He? Diyos. Hindi mo nakilala. Now, ang lakas ng loob mo sabihin, kilala ko ng Diyos. Kung hindi mo nakilala yung demonstra, lalong hindi mo makilala yung monstra. At kung hindi mo nakilala yung monstra, hindi lalong hindi mo makilala yung Almighty God. That is a 3-step, mga kapatid ko. Because God Almighty become man. Siya yung anong personal niya. Hindi simpulo. Personal. And what is this? And who is this personal of God? Ito si Amang Adan. Hindi natin nakita si Amang Adan. Paano natin napatunayan si Amang Adan? At paano natin nakita si Amang Adan? Because of his demonstra. Si Ama Martiniano. Ngayon kung hindi mo kilala ang demonstra, hindi mo rin kilala ang mostra. Kung hindi mo kilala ang mostra, hindi mo kilala ang Almighty God. Oh. Paano
hindi mo kilala ang mostra. Hindi mo kilalang siyang hari yan. Oh. Tingnan nyo may isang narinig na naman ako. Lahat daw na naghahanap ng pagbabalik ng Kristo o ng Diyos. Kanila. Mahirap na kayo makinuwaan at mahirap na kayo makilala. Bakit? Kasi siya na daw ang Wonder Boy. Wonder Boy hindi Wonder Girl. Kaya sabi nila, lahat ng nagpapakilala ng mga babae, peke yan sila kasi Wonder Boy ang kailangan. Hindi Wonder Girl. Hindi naman alam yung wonder ko. Okay. So anyway, sabi nila, pero ang stick on something na sinabi ni Amo Martiniano sa akin, ang sabi niya, mag-aral ka, katuruan, kagustuhan, nararapat sa Diyos habang ikay naghihintay. That is Amo Martiniano's word unto me. Hanak lagong uray. Binigyan niya ako ng responsibilidad, binigyan niya ako ng gagawin ko while waiting. Hindi magtaya ng waiting. Kundi, sabi niya, agadalak susuro pagayatan ti Diyos. Maliwanag po, hindi niya ako sinabi na mag-waiting ako. Magtaya ng waiting. Kundi ang sabi niya, mag-waiting ka in a way na adalang susuro pagayatan ti Diyos. Yun yung sinabi niya sa akin. Hindi magtaya ng waiting. Hindi. Okay. So sabi niya, so then, pero yung mga sinasabit pa rin yung ganung type ng pag-waiting, walang problema yun. Kaya kung nanangarap ni DJ Kapsat Gaon, apay problema ang dumawdawat kang kaitay-tayan. Tama. Tama din, ano? Bakit yung bayad? Ito pambili ko. Ganun lang yun. Kaya nga sabi, sa kanila yun. Sumagad ako na ni Ama, nga ka makakonsentrate sa soro, tadwa dalan mo. Paminsan-minsan. Iso nga, DJ, kasi nga bana, sige ko nakaroon. So, yun lang, gaano kadalas ang minsan. So, ito yung punto na, kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid ko. Oh. Ngayon, ang sabi niya sa akin, habang ikay naghihintay, sino hihintayin ko, Ama? Ang hari ng sanlibutan. Is not the Wonder Boy. Hari ng sanlibutan. Kaya nga sabi ko sa inyo dati ini-emphasize ko hari ng sanlibutan. Tapos hindi ko claim na yung hari. Sinabi ko na ng hari ng sanlibutan yun ang tatay ko. Hindi niya kasi sinabi na yun ang ama mo. Hindi kasi sinabi niya hari ng sanlibutan. So sabi ko, Ama, paano niya ako makikilala? Kilala ka na niya. Mula pa noon simula, nakipaglihi ka, kilala ka na niya. Pero ang sabi niya sa akin, ang problemahin mo ngayon kung paano mo siya makikilala. So sabi ko, Ama, paano ko siya makikilala? Makikilala mo siya sa pamamagitan ng pagkaalam mo ng kwento ng Alpha at Omega. Nung time na sinabi niya sa akin yun, pagkaalam ko ng Alpha Omega, sabi ko, alam ko na yun. Temo? Siyempre, nung narinig ko, alam ko na yun. Nung kinukwento ko naman sa ibang kapatid ko, ay sabi niya, malalaman ko daw yung hari ng sanlibutan sa pamamagitan ng Alpha Omega. Madali lang yun. Tapos sabi niya sa akin, ano naman ang kwento ng Alpha Omega? Yun na. Hindi ko pala alam. Kaya sometimes, we thought, ang akala natin, yung isang bagay alam natin. Pero nung na-question at ano ba tawag dito? Nung na-question, nung tinanong tayo, ano yun? Hindi pala natin alam. Oh. Yun. Matindi na yung paglilitis. Yun. So kaya nga sabi niya, akala natin ang mga bagay, alam na natin. Pero pag natanong, hindi pala natin alam. Or, alam natin. Pero nung ginawa natin, hindi pala yun yung tama. May kulang pa. Yun yung pinakamaganda sa way kung kaya't nagkakaroon ng interactivity. Caption. Yung tinatawag na conversation. Hindi debate yun, conversation pa lang yun, nagtatanong. Mga kapatid ko. Kasi mayroon yung kulang. Ano bang sabi ni Ama? Anya, iti Diyos. Iti Diyos ko na ni Ama, ayat. Adyo mo na, impaganan nga, iti Diyos ko na nakadatayo sa tibiyag. Huwag mo iti Diyos. Totoo ang Diyos. Kasi ang Diyos nasa sayo, nasa akin, nasa atin lahat. Ano yung Diyos na nasa atin? Yun yung buhay. Nung dumating ang panahon, sinabihan niya na naman tayo, ang Diyos ay pag-ibig. Yun na. So, yes, oo, Diyos ay pag-ibig. Ay,
sumunod? Ang Diyos ay liwanag. Yun na, pinakamahirap yun na explain. Hirap na. Mahirap yun. Binago mo na yung katuruan. Kaya nga may nagsabi na, binago mo na yung katuroan, brother. Oh. Pero hindi. Kasi yung ngayon, liwanag po at pag-ibig, yun yung Diyos. Mga kapatid ko, hindi siya lang iisa. Kaya nga kahit gabi na, mayroon pa rin sa'yo yung Diyos. Kasi nasa sa'yo yung pag-ibig niya, nasa sa'yo yung buhay niya. Sabi nga nung nagpatunay Nasa sa'yo yung... kanila, na-i-experience natin ang sapmat gabi. Pero the world, the universe, never experience darkness. Sa universe daw walang darkness, full of light yan. Full of light yan. Kasi hindi nawawala yung sun. Wala namang tahanan doon. Hindi. Hindi nga, yun yung patunay niya nga. Oo nga. Only they're talking about darkness or night. Pero sa universe niya kanya, walang night yun. Wala namang nabubuhay doon. So, totoo nga, kaya lang talaga nagkakaroon ng gabi kasi sinyal nga ng kasalanan. Pero wala talagang gabi. Wala talagang gabi. Mga Pero kapatid. sa una kasi yan, hindi naman sinyal ng basol eh. Tapos So- sinabi ng mga tao, bigyan mo kami ng gabi para may pahinga. Ganun ang sabi nila. Kaya nga, kasi nga syempre, nagtatrabaho na sila, no? Oo. Kag hindi kagaya na nung huminga lang sila, busog sila, okay sila, pero ngayon, iba na kasi, mga kapatid ko. So, anyway, mga bagay na tututukan natin, ipapaliwanag natin. Ito yung tunay na implementation ng katuruan. Iisang Diyos langit lupa din, ipaliwanag natin. Kasi yung liwanag buhay at pag-ibig, we cannot implement into our own body kasi siya mismo ang nag-i-implementa sa sarili natin. Parang ano, hindi mo pwedeng buhayin ang buhay kasi siya ang bumubuhay sa'yo. That's it. Hindi mo pwedeng liwanagin yung liwanag kasi siya yung lumiliwanag sa'yo. Ngunit ikaw ang magpapatunay sa liwanag. Ikaw ang magpapatunay or ako ang magpapatunay sa buhay. Ako ang magpapatunay sa pag-ibig. Sa pamagitan ng aking pagpapaliwanag. That is the implementation. Aawit na po.